Noong araw na iyon sa kagubatan, papunta si Cinderella sa party na inorganisa para sa kanyang kaarawan. Pero pagdating niya doon, hindi siya makapaniwala dahil makalat at walang laman ang hapagkainan. Isang daga ang nagkwento. Kinuha ng leon ang lahat ng pagkain at umalis. Nanggulo siya at sinira ang kaarawan mo. Sabi ng giraffe, walang dahilan para hindi kami matakot sa leon. Ang naiisip naman ni Cinderella ay, ngunit malamang may dahilan ng leon para gawin ito. Kaya hinanap niya ang leon na may ganoong pag-iisip at sinundan siya ng mausisang maliit na daga. Doon sila nanggaling, sabi ng daga. Tumakbo si Cinderella sa itinuro ng daga at nakita niya ang leon na itinatapon sa balon ang mga pagkaing kinuha niya sa party. Wow! Ito pa ang cotton candy. Tingnan natin kung paano sila mag-party nang wala ako. Leon, wag! Wag mong itapon! Nagulat ang leon. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa balon. Tulong! Tulungan niyo ako! Pag nahulog ako, di na ako makakalis dito! Cinderella, ayun, may lubid! Mahigpit na itinali ni Cinderella ang dulo ng lubid sa puno. Inihagis naman ng daga ang kabilang dulo nito sa leon. Kahit nahihirapan, kumapit ang leon sa lubid at inangat ang sarili sa balon. Leon, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi kasi ako inimbitahan sa party dahil takot silang lahat sa akin. Buong gabi pa naman ako nagluto ng cake para sa party mo. Eddie, kung gusto mo, puntahan natin sila at kausapin. Naku po! Takbo! Andito na ang leon! Teka lang, kalma lang. Hindi nyo kailangang matakot sa leon. Mabait talaga siya. Huminto ang mga hayop. Tumingin sila sa leon at nakita nila ang malaking cake sa kamay nito. Kaya pinayuhan sila ni Cinderella. Napakahalagang malaman at maunawaan ng iba bago magkaroon ng maling akala sa kanila. Tandaan niyo yan, mga kaibigan ko. Isa-isa silang humingi ng tawad sa leon. Mula noon ay wala nang sino man ang naging mapanghusga at namuhay silang masaya sa kagubatan magpakailanman.